Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa bakit ako natatakot mabigo. So, tanungin na naman natin yung mga sarili natin sa tanong na ito. Kung ang kabiguan ay bahagi ng pagkatuto, bakit marami sa atin ang mas pinili? Saan na yan? Bakit marami sa atin ang mas piniling huwag subukang kaysa mabigo? Uulitin ko yun. Kung ang kabiguan ay bahagi ng pagkatuto, bakit marami sa atin ang mas piniling huwag subukan kaysa mabigo? Ang sarap ng tanong na yun. Dahilan sa mayroong nangyayari na hindi na natin sinusubukan yung isang bagay. Dahilan sa natatakot tayo na mabigo tayo doon. Na parang sinasabi na muna natin sa sarili natin na kahit hindi pa naman natin siya na susubukan, ay parang sinasabi na natin sa sarili natin na hindi ko yan kaya, o baka ma-reject ako, o baka ganito yung mangyari, baka masaktan ako pag ganyan, kapag ginawa ko yung bagay na yan. Nandun pa lang nag-o-overthink na tayo. Nandito pa lang, parang idea pa lang siya, nag-o-overthink na tayo na hindi natin kayang gawin. So, tanungin natin yung mga sarili natin dito. May dito mga reflection questions. Ano ang natutunan natin at paano ito malampasan. So, ang una nating ay ano ang isang bagay na gusto kong gawin pero natatakot akong mabigo. Siguro maraming bagay. Pero for me, um, siguro yung mga bagay na gusto kong gawin ay ginagawa ko na din ngayon. Ang problema lang talaga sa akin ay yung pagiging consistent sa isang bagay na dapat gawin ko yun. Siguro yun yung kailangan kong um, i-build sa sarili ko. Kailangan kong magkaroon ng disiplina sa tinatawag nating pagiging consistent. Kasi yung mga bagay na gusto kong gawin dati, nagagawa ko na naman ngayon. Which is yung public speaking. I give khutbah to every masjid. Pero hindi lang ganun ka-consistent kasi meron kaming mobile khutbah dito sa Isulan. But hindi ganoon ka-consistent kasi I'm part of the khutbah pero hindi ako dun sa parang line up na dapat every Friday na nandun ka. So, na concure ko na yun ng pagpa-public speaking, pagsasalita sa maraming tao. Siguro kung first time mo, ah, parang hindi ka makakapagsalita. Mahirap magsalita sa harap ng maraming tao kasi akala mo madi-judge ka na hanggang sa wala ka nang masasabi. First time kong magsalita, ang nangyayari ay hindi ako nakapagsalita. So, sobrang parang failure yung tingin ko doon. At sinabi ko sa sarili ko na hindi ko na dapat maramdaman yun. And I speak kahit na cringe minsan, kahit na i-judge ako ng mga tao, nagsasalita pa rin ako. And siguro ang iba doon, ah, try ko rin maligaw. Although, karamihan na reject. No? But I have the experience. And siguro, ano pa? Um, try ko lang makipag-socialize, I'm socially awkward. I'm considering myself na introvert. Sobrang introvert. And I try to talk to people and alhamdulillah ngayon, ang nangyayari ay hindi na ako ganun ka-introvert, hindi naman ako ganun ka-extrovert, but in the middle. Yun yung sinasabi parang ambivert. Ambivert siguro yun. So kung meron kang gustong gawin at para sa akin, advice ko lang ito, kung meron kang gustong gawin mo lang. Gawin mo lang at kahit ma-failure ka doon, okay lang. It's a lesson learned. It's a lesson learned. Huwag kang mahiyang magkamali. Lahat naman ng magaling sa bagay na yon ay nagkamali rin. Hindi lang ikaw. Tandaan mo yan. So, ano ba talaga ang kinatatakutan ko? Ang kabiguan mismo o ang
sasabihin ng ibang tao. Siguro, para sa'kin, siguro yung ano, sasabihin ng ibang tao. Dati kasi hindi ako nakapagsalitang magsalita kasi naiisip ko kung ano yung sasabihin ng maraming tao sa'kin, you know? I also tried, maging MC sa isang wedding at alam mo yung first time ko at iba yung pagkukutba at pag-e-MC, 'no? So, but alhamdulillah na kahit na hindi naman gano'n ka-perfect, kahit hindi naman gano'n kaganda yung pag-MC ko nun, I have my notes and I try to be more, ordinary na naging maganda naman yung kinalabasan at nakakuha pa ako ng compliment do'n sa, ah, bride, alhamdulillah. So dito, okey na siguro yung mga tanong na yun. So, ano yung natutunan natin? Ano ang natutunan ko sa mga bagay na yun? Ang natutunan ko ay ang kabiguan ay hindi palaging tanda ng kawalan ng kakayahan. You know, ah, kapag na-failure ka ng isang beses, 'wag mong sabihin na, "Ay, hindi para sa'kin ang bagay na 'to." I-try mo ulit. Kung hindi pa rin, i-try mo ulit. Kung hindi pa rin, i-try mo ulit hanggang sa magsawa ka. Dapat hindi ka magsawa hanggang sa, um, magiging madali na lang para sa'yo yun. At ngayon, meron akong pina-practice talaga na parang calisthenics skill, yung handstand. Nung first time, hindi ko alam, hindi ko kaya. Parang magkaganyan ka, tapos tatayo yung ano mo, yung parang ang paa mo, yung kamay mo, at ang ah, dun sa taas ay paa mo. So mahirap gawin kasi kapag tinry mo, parang kapag masyado mong pinush yung sarili mo, parang matutumba ka doon. Yan, natatakot yung utak natin. Natatakot yung utak ko na baka mahulog ako doon. So, ginawa ko, kahit 1 seconds hindi ko kaya. But, try ko ulit. Nung hindi ko na kaya talaga, nag-search ako sa YouTube kung paano gawin. So, mayroon siyang ah, progressive na gagawin kapag ginawa mo yun, madali para sa'yo. So, tinry ko yun. At alhamdulillah ngayon, parang nakakaya ko na ng 5 seconds na i-hold yung handstand ko. So, yun yung sinasabi natin na ang kabiguan ay hindi palaging tanda ng kawalan ng kakayahan. Kung mabigo ka ng isang beses, try mo ulit. Pag nabigo pa, try mo ulit. Pag nabigo pa, try mo ulit. Pero dito, iba sa relationship. Kapag tatlong beses na, tatlong beses na, nare-reject ka pa rin, tama na, tama na. Masakit yun. So dito tayo, isa pa. Madalas, natutunan ko pa na isa is, madalas ito ay tanda na may sinusubukan kang mahalaga. Kapag nafe-failure ka sa isang bagay na sinusubukan mo, ibig sabihin lang nun, bago sa'yo yung bagay na yun. Bago sa'yo. Hindi siya parang normalized na sa'yo na komportable ka ng gawin yun. Parang bago sa'yo yun eh. Like halimbawa, kung hindi ka talaga na sanay na magsalita sa harap ng maraming tao, yung first time mo magsalita sa harap nila, kakabahan ka ng sobrang kaba hanggang sa hindi ka makakapagsalita. Ganun yan. Pero huwag kang sumuko din kapag gusto mo talaga yung isang bagay, kapag gusto mo talagang ma-improve yung sarili mo. So, try and try and try and try until makuha mo yung bagay na gusto natin. No, lalong-lalo na dun sa mga skill na hindi naman talaga talent kasi nabi-build naman kagaya ng speaking, communication, skill building, kahit ano pa yan, try mo lang. So, ito, paano ito malalampasan? Maraming bagay dito na nasulat. Ang unang-una, tanggapin na normal na magkamali, 'no? Number two, sukatin ang sarili sa effort at consistency, hindi sa resulta. Like halimbawa, ganito sa ginagawa ko, hindi ko sinusukat yung sarili ko na mag-edit, magkaroon ng views, you know, I'm just doing daily ah, ah, speaking sa camera. At alhamdulillah, nakakita ko yung sarili ko na parang nag improve din yung
pag-iisip ko na kung ano yung sasabihin ulit, 'di ba? So, nandito na tayo, masyado ng, mahaba yung ano, video na 'to. So, sinabi ni Allah sa Quran 3 Quran chapter 3 aya 139 sa meaning nito, sabi niya, "Kaya't huwag kayong panghinaan ng loob at huwag kayong malungkot sapagkat kayo ang magiging matagumpay kung kayo ay tunay na mananampalataya." 'No? Huwag kayong panghinaan ng loob. Gawin niyo lang kung ano yung tama at iwasan niyo kung ano yung mga mali. So, sinabi ni Ibn Qayyim sa kahulugan nito sa Tagalog, kung minsan binubuksan ng Allah para sa kanyang alipin ang pintuan ng kabiguan upang buksan para sa kanya ang pintuan ng pagpapakumbaba. Ito yung parang naririnig natin palagi na parang ah, kapag mas lalo tayong natututo, mas lalo nating naiintindihan na ang konti pala ng knowledge natin sa isang bagay. So, nagiging humble tayo sa knowledge na ang konti pala ng knowledge natin. So, kaya na dapat mag-vast pa tayo ng knowledge. And gusto kong i-emphasize dito na true knowledge is fearing Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ang knowledge ay hindi siya magiging sanhi ng pagkatakot mo kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi yun pa siya knowledge talaga. So, closing dito, marahil ang pinakamalaking kabiguan ay hindi ang magkamali. No? Marahil ang pinakamalaking kabiguan ay hindi ang magkamali. Marahil ang pinakamalaking kabiguan ay ang hindi sumubok dahil sa takot. Ang ganda, no? Kapag natuto tayong tingnan ang pagkabigo bilang guro at hindi kaaway, mas magiging matapang tayong harapin ang buhay. Ang sarap. So, tanungin natin yung future self natin, ilang pangarap ang natupad ko dahil pinili kong sumubok kahit natatakot akong mabigo. So, sa lahat ng makapanood nito, kahit isang tao lang, no, huwag kang matakot na mabigo. Subukan mo yung mga bagay na gusto mong subukan as long as yung bagay na yun ay mabuting bagay. Pag masama, huwag mo nang subukan. Masisira buhay mo. Wa ilalik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.